Guys, ito yung huling araw na nakita at nakasama namin si Hajirama na hindi namin in-expect na kinabukasan na pala. Yun nga, iiwan na niya kami. So, that time guys, kausap niya si Ria, tinatanong siya ni Ria, nagre-response naman siya kay Ria, pinipilit niyang mag-response kahit nahihirapan na talaga yung katawan niya guys at sobrang hirap siyang huminga na that time. Namatay si Hajirama guys, December, mga second week po yun ng December 2022. So, yan, gusto ko isahan na lang guys para meron kaming alaala sa kanya, sa vlog na to. So, yan, kung nakikita ninyo yung mga pictures niya, sobrang masayahin niya, ngiti lang siya ng ngiti. Actually, mga simpleng bagay lang talaga. Yun yung nakakapagpasaya sa kanya. Bigyan mo yan ng candy, ng biscuit. Masaya na yan guys. Kaya nakakamiss yung presensya niya sobra. Pag uwi kami ng village, sobrang tahimik na. Wala na yung sasalubong sa amin lagi. Yung magtatanong kung kumusta kami. Tapos yung mag-aas, yung pasalubong sa kanya, anong dala namin para sa kanya. Sobrang nakakamiss guys. So yan guys, yung nakikita nyo, ayun si Buwa, tsaka si Uncle, nakaputi. And si Mami, at tsaka yung asawa ni Uncle, si Auntie. Ganyan yung suot nila guys kapag namatayan. So, bawal silang lapitan, bawal silang itouch guys. So, ayun, sa 13 days na yan, ayun, kung tayo sa Pilipinas, meron tayong 7 araw o minsan nga nag-e-extend pa, 'di ba, na araw ng pagluluksa. Dito naman sa Nepal, guys, umaabot ng 13 days. Kumbaga, sobrang hirap ng araw na yan. Yung 13 days na yun para sa kanila kasi sobra talaga yung sinasakripisyo nila. Lalo yung pagkain, guys, sobrang hirap. Bawal kumain ng pagkain na may asin. So, yun, 13 days na hindi sila kakain ng may asin, guys. So, yun yung way ng pagsasakripisyo nila at pag-alala nila sa namatay. Ayun, sobrang hirap kasi naranasan ko kahit hindi naman 13 days pero 5 days, guys. Trinay kong gawin din para din kay Hajirama bilang respeto na rin sa kanya. Sinubukan kong gawin guys and nakayanan ko naman ng 5 araw. Walang asin totally. Pwede kang kumain ng kanin pero one time lang. Siguro sa tanghali lang talaga. And pagdating ng gabi, pwede kang magroti, pwede kang magprutas. Pero bawal ang gatas. And pwede kang maggulay pero guys, yung gulay, it's either i-boil mo, sa kanila naman hindi sila sanay na binoboil ang gulay. Kumbaga, ginigisa nila sa ghee guys. Yung ghee is yung butter nila dito. So, ganun yung kakainin nila. Nakahiwalay yung paglulutuan nilang dalawa. Ayan. Sila Buwa, nakahiwalay yung lutuan nila. Sila Mami, nakahiwalay din yung lutuan nila. So, sa loob ng 13 days na yun, guys, bawal silang i-touch. Sobrang hirap talaga. Madaplisan mo sila, naku, yung sa tradisyon nila, uulitin nila yan, guys. So, hahaba. Kaya, dapat i-avoid mong i-touch sila. So, bawal talaga. Kaya yung mga bata, hindi ko nadala dyan. Kasi nga, mahirap pag may mga bata, guys. So, ayun. Ayan yung ginagawa nila, guys. Yan na yung 13th day. May ritual silang ginagawa para kay Hajirama. Ayan yung mga gamit yan ni Hajirama, guys. Pinag-isa-isa nila. Para dasalan, ayun. Yun nga. Tapos, ayan, may baka din, guys, na involved. So, yung baka na yan, dadasalan din nila and later on guys, iaalay nila yan. And kumbaga yung baka na yan, mapupunta yan sa guru. O yung priest na tinatawag nila dito is guru. So, sa kanya mapupunta yan lahat guys. Pati yung ibang mga gamit, ibang mga pagkain, prutas, bigas, mga ganun guys. At may mga gamit din na pambahay, mga damit na ibibigay kasama ng baka na yan sa guru. So, ayun, yun yung kultura nila dito, guys. Kaya, bilang respeto, wala tayong magagawa. Ganun yung pinaniniwalaan nila. So, ayan, nakikita nyo, ayan. Pinupudyahan nila yung baka. Ayan, sila. Yung mga ibang babae dyan, guys, bali, yan yung mga anak na babae ni Hajirama, guys. So, sila auntie yan. So, 2 lang na anak na lalaki.
Yan, si Buwa at si Uncle, yun yung anak na lalaki nila. Hajurama at ni Hajur Buwa. So, yan na yung baka guys. Ayan, pinupudyahan na. At yung dilaw na tika guys, bawal lang pulang tika. So, yung nakikita yung sasakyan guys, andyan na yung mga gamit. At saka may mga gamit pambahay din dyan, katulad ng low bed or cabinet ata yung pinamigay nila na dadalhin ng guru guys, kasama yung baka kanina. Hello guys, kumusta? Kung nakikita nyo meron akong itim na tika. So galing ako ngayon guys sa puja ni Hajurama. Kasi yun nga, ngayon nila ginawa yung puja para sa death anniversary niya. Yung unang death anniversary niya guys. So ganun pala dito. Depende rin siguro sa cast. Pero sa cast ng asawa ko, yun nga, ginagawa nila to. After yun nga year of death anniversary niya. So first is meron munang sarada, which is yung ritual guys na ginagawa ng mga anak na lalaki kasama ng mga asawa nila. Pero yung talagang pinakagagawa ng ritual main is yung mga yung mga anak na lalaki. So ayun, ginawa nila yun kahapon, nandun kami guys. Buong araw nandun kami. And kanina naman, isang malaking puja naman yung ginawa na merong 8 priest guys na kailangan. So, ayun, papuja din yan para kay Hajurama. And papakita ko rin sa inyo kung ano yung mga nangyari kanina din. So, ang pagkakamali ko, kumain ako guys ng kanin. Dapat pala hindi ako kakain ng kanin kasi ang alam ko lang, bawal kumain ng non-veg. So, wala naman nagsabi sa akin, walang nagpaalala or nag-remind. Pero sana yun naisip ko din kaso yun nawala din sa isip ko guys. So ayun, nakakain ako ng kanin pero di naman ako kumain ng meat. So ayun, kaya pagdating ko doon, yung paggawa nila ng puja, hindi ako nakasabay sa ibang gawa. Kasi nga bawal nga kasi nakakain ako ng kanin, dapat fasting ka. Dapat prutas lang yung kinain ko. So ayun, yun yung pagkakamali ko. Pero yun naman, naintindihan naman nila kasi nga, syempre, di ko naman alam, diba? So, dito sa Nepal, guys, yung death anniversary is hindi nakabase sa eksaktong date ng kanyang pagkamatay. So, minsan siguro nagkakataong ganun, pero dito kasi sa Nepal, guys, ina-astrology pa nila yan. Pinapa-astrology nila kung ano yung magandang date na gagawin, yung papuja at saka yung pasarada. So, December 13, if I'm not mistaken, nung namatay si Hajurama. So, dapat December 13, diba? Kung sa atin yan. Yun yung death anniversary niya. Pero hindi. So, after ilang weeks pa, which is kahapon nga, yun, birthday din yun ng mama ko. Nagsabay halos. Kaya hindi ako nakapaghanda din kay mama kasi busy ako buong araw. And bawal naman yung non-veg. So, favorite pa naman ng mama ko yung manok. So, hindi ako nakapaganda. Babawi na lang ako sa susunod na araw. Pagkatapos nitong puja. So, ayun. Bali yung date na choose nila is ito nga, January 6. And January 7 yung papuja. So, ayun. Medyo late na pero wala tayong magagawa. Yun yung kanilang date na ipina-astrology. So, ayan guys, yung sel roti. Yan, niluto ng bilas ko guys. Kaninang umaga. So, yan, kailangan yan sa sarada, guys. Marami pa yan. May nagawa na rin yung biyanan ko. Nakatabi na rin dun sa kwarto, guys. What's up? Hello! Hi! Dun, 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 dun. You sing, Richard. Sing, sing, sing. Sing! Sing! Ay! What's up? What's up? What's up? So, ayan guys, ang kakainin sa sarada guys. After sarada, so ayan, may kauli, yan, patatas, tapos yung ilan dyan, pang-achar guys. So, magluluto si Uncle guys. So, ayan yung gagamitin na lutuan, malaking lutuan guys. Partab! Partab! Bawa niyo doon. Amilo. Kau. Na. Kau. So, ayan guys, minimekos-mekos na nila ang gulay. Ayan yung aking hipag at saka si auntie din.
Yan, sila muna yung magluluto. Ayan naman guys yung atsar, oh. Hindi pa nagagawa, maya-maya gagawin na yan ni auntie. So yan patatas, may cucumber. And ayan naman si uncle, naghahalo-halo ng gatas para sa kheer guys na gagawin. Yung kheer is yung tinatawag nilang rice pudding dito sa Nepal. So mamaya lalagay na dyan yung bigas. So ayan, tuloy lang ang pagmekos-mekos ng gatas guys. Koti yung liter baba? यसो केहीमा गर्नुपर्छ Koti yung liter? 5 लिटर अङ्कल यसो ल तिमी बसेर चलाउँछौ ल चलाउ म फोटो खिचिदिन्छु ल यहाँ बस होइन भिजाउने हो त नि भिडियो मेकोस मेकोस ल यहाँ बस 30 लिटर 30? 30 liter. And how many this 1 kilo of this one? के But भात खाएँ कति nasti. नारायण आउनु भयो ठिक छ नि So ayan guys, punta naman tayo dito sa atsar. So yan na, may mekos-mekos na din ang atsar guys. Malinis naman guys ang kamay niya. So ganyan talaga yung paggawa ng atsar dito guys. Kailangan talagang kamayin. So yan, nilalagyan niya ng omilo. Ayun, yung parang lemon yun guys. Pampaasim. Actually, favorite ko ang atsar dito guys. Lalo kung sobrang anghang niya. Masarap siya guys. Parang pampalasa sa pagkain. Kumbaga appetizer guys. So ayan guys, luto na din ang tarkari. So ayan yung cauliflower na binudburan ng coriander leaves sa ibabaw para mas malasa guys. And dumating na din ang guru at kailangan umpisahan na guys ang charada. So nakikita nyo, yan si mami, yan si auntie, yun busy sa paglalagay ng ng dumi ng baka guys. Kailangan niyang ipahid dyan sa floor na pagsasaradahan guys. So binibiro-biro ni Baba guys yung dalawang buhari. Lalo si auntie na kailangan gawin yan. Ayan, luto na ang kheer guys. So, takpan na lang. And antayin na lang natin matapos ang sarada para makakain na din guys. So, ayan guys, inumpisahan nilang sarada guys. Katulad ng nasabi ko sa inyo, ang sarada guys is pag-alala sa namatay. Ayan, ginagawa nila yung rites na yan, yung ritual na yan para pag-alala kay Hadjo Rama. Ayan din yung way nila guys para proteksyonan yung espiritu ni Hadjo Rama para malaya siyang makatawid. Kumbaga maganda yung maging pilgrimage niya doon sa anong tinatawag nila, yung mga forefathers guys, yung bagay yung kaluluwa niya. Mailayang makarating doon kasama ng mga ancestors guys. So, ayun ang sarada dito sa Nepal. So, dito naman sa Nepal guys, kapag ganitong may mga okasyon, ayan, uso din ang bayanihan ng pagluluto guys. So, yan, yung mga kababaihan, magluluto ng sel roti para sa puja tomorrow. So, after sarada guys, ayan, kinabukasan, ayan yung puja. Isang malaking puja guys, yan, na ginagawa para sa ika-isang taon death anniversary ni Hadjo Rama. So, maraming priest yung nandyan, 8 ata in total. So, inaabot daw yan ng 7 to 8 hours guys. Actually, ginabi na kami yan. Ginabi na yan sila guys. So, ayan, hindi ako nakasama dyan sa ginagawa nilang puja kasi nga, pagkakamali ko, nakakain ako guys. Dapat talaga prutas lang yung kinain ko. Di dapat ako sana kumain ng kanin. Kaya ayan, bawal ako dyang makisali sa kanila. Bawal akong umupo sa tabi nila. So yan yung talagang buong pamilya guys. Andyan si mami, si buwa, mga anak. Ayan, si Baba, kapatid niya at asawa niya. And yung sister-in-law ko din nandyan din. And yung anak din nila, uncle at ni auntie. So ayan, pero sa iba naman guys, inalaw naman nila akong sumali. Ayun, doon naman may mga ilang part guys na allowed naman akong makijoin.
Guys, yung nakikita yung may mga apoy. Ang total niyan guys, ng mga bati. Alam niyo yung sinulid, 'di ba? Yung parang sa lampara guys. Ganun. Ang total niyan is 1 lakh or 100,000 guys na sinulid. Na aapoyan dito sa Puja guys. Sa first death anniversary ni Hajorama. So, kailangan lahat guys, masunog lahat ng dread na yon, maubos siya ba? Sit down and put your head in. Paisa dyan. China. Nigeria and Arabo. Ruth आज नहीं पूरा दिन बना Ruth सोलन परन उठेन Sabi ko eh. Wow.